Maganda nga ang naging umpisa ng SMB ngayong All-Filipino Cup dahil sunod-sunod ang kanilang panalo. Pero dahil nagkakaedad na nga daw ang mga ibang players nila ay talagang kailangan na nga nila mag-trades ngayon. At ayon sa source na to, ay nasa trading block nga nila ngayon si Muscleman Vic Manuel. Kaya't narito ang mga tina-target na players ng SMB via trade kay Vic Manuel or free agent signing. Top 5, Prince Caperal. Si Caperal ay isang unrestricted free agent ngayon sa PBA. Ito ay dahil hindi na in-extend ng Northport ang kanyang kontrata this All-Filipino Cup. Pero siya ay maglalaro para sa Abra sa 6th season ng MPBL. Pero dahil kailangan pa nga ng SMB ng backup big man ngayon, dahil limited minutes pa nga lang ang ibinibigay nilang playing time para sa 7 times MVP nilang si JMF, para mas maging fully recovered nga siya pagdating ng playoffs. Kaya't isa nga si Caperal sa mga gusto sanang gawing backup big man ng SMB ngayon. Si Caperal ay nag-average ng 2.1 points, 1.3 rebounds, 0.1 steal, 30% 3-point shooter, 75% free throw shooter, 6.7 minutes per game, last PBA 48 Commissioner's Cup. Panoorin natin ang counting highlights ni Prince Caperal last PBA conference. Top 4, Huami Chongson. Si Chongson ay ang isa sa mga leading scorer ng Jeep pagdating sa mga local players. At nakuha na nga ni Chongson ang kauna-unahan niyang PBA All-Star ngayong 2024. At ito pa nga lang ang pangalawang achievement ni Chongson sa kanyang PBA career. Ang una nga ay ang 2021 PBA Most Improved Player Award. Pero dahil naging All-Star siya ngayong PBA season, ay bigla ngang naging interesado sa kanya ang SMB. Si Chongson ay nag-average ng 21.6 points, 5 rebounds, 3.2 assists, 1.2 steals, 32% 3-point shooter, at 97% free throw shooter this ongoing PBA 48 Philippine Cup. Panoorin natin ang counting highlights ni Huami Chongson ngayong conference. Top 3, Troy Rosario. Si Rosario ang isa sa mga star player ngayon ng Blackwater. At sa off-season nga ay magiging unrestricted free agent na itong si Rosario. At ng SMB nga ang isa sa mga gustong mag-sign sana sa kanya this off-season. Pero dahil interesado nga daw ulit makuha ng TNT itong si Troy, ay mas maganda sana na mag-trade ng SMB dito para kay Troy upang sigurado nang sa kanila siya pipirma ng extension contract next PBA season. Si Troy ay nag-average ng 16.8 points, 6.4 rebounds, 2 assists, 0.8 steals, 38% 3-point shooter, at 80% free throw shooter this ongoing PBA 48 Philippine Cup. Panoorin natin ang counting highlights ni Troy Rosario last conference. Top 2, Stephen Holt. Si Holt nga ay ang isa sa mga rising star player ngayon ng Jeep.
at siya din ang isa sa mga leading scorer ng Jeep last Commissioner's Cup. Pero kinapos nga lang sila last conference dahil hindi na nga nagpalit ng import ang Jeep. Pero ngayong All-Filipino Cup nga ay isa ang Jeep sa mga top teams sa PBA. At si Holt ang isa sa dahilan kung bakit maganda ang umpisa nila ngayong Philippine Cup. At dahil dito nga ay naging interesado ang SMB kay Holt na makuha sa team nila. Si Holt ay nag-average ng 22.2 points, 9.5 rebounds, 4.2 assists, 2.7 steals, 44% 3-point shooter, at 68% free throw shooter this ongoing PBA 48 Philippine Cup. Panoorin natin ang counting highlights ni Stephen Holt ngayong conference. Top 1, Jason Perkins. Si Perkins nga ang star player ngayon ng Phoenix. Dahil wala ngang import ngayong conference, ay biglang bumaba nga sa standings itong Phoenix. At dahil dito, ay ayon sa reports na to, na hindi nga daw masaya si Perkins sa coach niya ngayon sa Phoenix dahil sa binibigay ngang minuto sa kanya at mababang standing nila ngayong Philippine Cup. At dahil dito, ay isa nga daw ang SMB sa mga kumokontak ngayon sa Phoenix kung interesado silang i-trade si Perkins ngayong conference. Si Perkins ay nag-average ng 20 points, 5.6 rebounds, 3.3 assists, 0.6 steals, 33% 3-point shooter, at 82% free throw shooter this ongoing PBA 48 Philippine Cup. Panoorin natin ang counting highlights ni Jason Perkins ngayong conference. Ito ang mga players na nais idagdag ng San Miguel Beermen sa kanilang lineup this conference upang mag-back-to-back champions. Sa tingin nyo mga kabubbles, sino sa mga ito ang makakatulong sa SMB na makapag-repeat ng championship nila this conference? I-comment nyo na po yan sa baba.